May narinig ka ba? Wala. Napasigaw ka ba sa sarap? Ano bang pinagsasabi mo? Ming, tingnan mo. Mayroon pang mga regalo na inihanda ng iba para sa atin. Juan, nabaliw ka na ba? Huwag mo akong takutin. Sumakay ka sa kotse. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 832 million. Ibinigay ito ng pakasalan ko si Himing ng tatay ko. Walang aksidente. Hindi nasira. Malinaw na pera ay mas maaasahan kaysa sa mga lalaki. Hindi ba yun ang kabit? Naglakas loob siyang humingi ng pagkikita sa iyo? Pasensya na, na-late ako ng 1 oras. Pinatapos ako ni Ming ng kontrata sa CE Group. Pasensya na, nakalimutan kong wala kang trabaho at hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito. Kung alam niya ang tunay mong pagkatao, matatakot siya hanggang mamatay. Juan, ngunit kahit na ano, dapat maintindihan mo pa rin si Ming. Masyado kang maunawain sa kanya. Kumukuha ng mga damit na ayaw ko. Ano ang sinabi mo? Mukhang hindi ka rin ginagawang mabuti ni Himing. O ito ba ay, gusto mo lang ng mga gamit na segunda mano? Ikaw? Hindi mo mahal si Himing. Bakit mo siya pinapanatili? Huwag kang mag-alala. Isang maruming pipino lang. Kapag naging taksil, hindi na mapagkakatiwalaan. Song Chingwan, bakit ka nandito? Ming, nagkataon lang na nakilala ko si Juan dito. Song Chingwan, bigyan mo ako ng paliwanag. Ang dapat magpaliwanag ay ikaw. Nakalimutan mo ba? Kanino mo utang ang iyong tagumpay? Ulit, aminin ko nung bumagsak ang pamilya He, ikaw ang anak ng pamilya Song ay nag-asawa ng mas mababa at tinulungan ako. Pero matagal ka nang hiwalay sa pamilya Song. Ang paglago at tagumpay ng pamilya He ay dahil pa rin sa akin. Eh ano ngayon? Si CEO He ay bata at may kakayahan, kaya itinatapon niya ang kanyang unang asawa. Lahat ay dahil sa iyo. Palagi mong binabanggit ang nakaraan at iniisip na ang tagumpay ko ay dahil sa iyo. Yun ang nagtulak sa akin palayo. Sa wakas nasabi mo na ang iyong saloobin. Kung ganoon, hiwalay na tayo. Akala mo ba may pakialam ako? Nakuha ko lang ang deal sa CE Group at malapit na akong sumali sa nangungunang mayayamang uri. Kung magdiborsyo tayo, ikaw ang magsisisi. Kahanga-hanga ka talaga. Kung ganoon, ibalik mo ang damit na ibinigay ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Mabilis kang makalimot. Ang suit na suot mo ay ipinagawa ko ng espesyal sa isang nangungunang taga-disenyo sa ibang bansa. Hindi ito mabibili ng pera. Isang sira-sirang suit na walang tatak. Sino ang may gusto niyan? At ang relo sa iyong kamay ay nagkakahalaga ng 28 milyon. Ibinigay ko rin ito. Sino ang nakakaalam kung saan ka bumili ng peke? Mahihiya akong isuot iyon. Ibibigay ko sa iyo. Ibinenta bilang segunda mano ay 10 milyon. Salamat. Tigilan mo na ang pagloloko. Huming. Kapag nagbigay ako ng regalo sa isang estranghero,
alam niyang magpasalamat. Pero ikaw, inangat kita sa mataas na antas, binigyan kita ng kayamanan, ngunit ang natanggap ko ay pagtataksil. Maghiwalay na tayo. Ming, dahil gusto ni Juan na hiwalayan ka, bakit hindi... Linyangke, binabalaan kita. Alamin mo ang iyong lugar. Himing, dahil hindi mo na ako kailangan, ibalik mo ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo, lahat ng ito. Binibining Song, hinihiling ng matandang ginang na bumalik ka sa lumang bahay para sa hapunan bukas ng gabi. Isang bitag. Sige, ang pumatay ng isang tao or pumatay ng 2 tao ay halos pareho lang. Nanay, naawa lang ako kay Ming na nag-iisang sumusuporta sa kumpanya. Hindi ko inaasahan na ako ang akusahan ni Juan ng pagsira ng relasyon. Maupo ka. Alam kong marunong kang umunawa. Huwag kang mag-alala, mamaya titiyakin kong magiging maayos siya. Pangako, maaari kang manatili sa bahay na ito. Bienan. Juan, bumalik ka na. Kukuha ako ng isang mangkok ng bird's nest para sa iyo. Uy, itong bird's nest ay imported. Siya ay isang babae na umaasa sa mga lalaki. Ano ang dapat niyang kainin? Iba ka. Tinulungan mo si Himing ma-secure ang deal sa CE Group. Kumain ka pa? Sige na. Kung hindi ko inayos ang pagpapadala ng pribadong jet, pamilya He, hindi kayo karapat-dapat dito? Tama ba ang hula ko? Hayaan mo na lang si Ken na manatili sa bahay ko. Dapat kang matuto ng maayos sa kanya. Huwag kang maging tamad buong araw. Hindi mo man lang ako bibigyan ng bird's nest. Ano? Mababang karote na naman ba ang pamilya He? Song Chingwan. Tama ang hula ko, hindi ba? Kaya sa pagkakataong ito, saang pamilya kaya kukuha si Himing ng anak na babae para mabuhay sa kanya? Ikaw na masamang babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ay nako. Mom, Ma'am, Juan, may libro ako tungkol sa pagiging matapat sa magulang. Gusto mong hiramin? kung marunong siyang maging matapat, kaya ng baboy na lumipad. Song Singwan, halika, humingi ka ng tawad sa nanay ko ngayon. Ang nanay mo ang nagdala ng kabit una. Miss, tigilan mo na ang pag-aaway, pwede? Kung hiwalayan kita, wala ka nang matitirahan. Subukan mo at tingnan kung ako ay ganun kaawa-awa. Bakit mo gustong kunin ang kalahati ng mga ari-arian ko? Noong una, ginamit ko ang mga yaman ng pamilya Song para tulungan kang bumalik sa negosyo. Hindi ba normal na kunin ang kalahati? Hindi. Nakikipagtulungan ako sa CE Group at kulang sa pondo. Hindi tayo maaaring maghiwalay. Kaya, ano ang pumipigil sa ating paghihiwalay? Ay ang pakikipagtulungan sa CE Group. Iyan ay simple. Kanselahin mo na lang. Muling pag-iisipan ko ang pakikipagtulungan sa He Group. Song Xingwan, huwag kang magyabang, okay? Hindi mo abot ang CE. Mr. He, kailangan ng CE na muling suriin ang pagiging kwalipikado ng He Group. Sino ka ba talaga? Kaya pala gusto mo akong hiwalayan. Kaya sumiksik ka kay Assistant Shin? Song Xingwan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag kang mag-tantrum. Kung wala ako, wala ka. Xingwan, patawarin mo ako. Hindi ko gustong hiwalayan ka.
Akala mo may utang ako sa'yo ng lahat. Gusto kong baguhin ang isip mo. Kaya nahanap ko si Lin Yangke. Baliw. Nabulag ako sa pagmamahal sa'yo. Chingwan. Pirmahan ang kasunduan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, gagawin kong bangkarota ang pamilyang He muli. Uy, Juan, tingnan mo itong damit. Juan, hindi mo ba kayang harangin ang gwapong lalaking ito? Akala mo ba hindi ko gusto? Nagpalit siya ng 80 numero ng telepono at tinawagan ako. Hello, Chingwan, patawarin mo ako. padadalhan kita ng litrato. Tingnan mo muna. Pagkatapos isipin mo, kung gusto mo pa akong tawagan, Anong litrato? Ang misteryoso. tingnan mo mismo. Buntis ka. Silin Yankee. Silin Yankee. Bagong damit? Nagsawa na sa gamit na luma? Song Chingwan. Tingnan mo ang dokumentong ito. Kausapin mo ako pagkatapos. Alam ko, may nararamdaman pa rin si Himing sa'yo. Pero ngayong buntis ako, ang posisyon mo bilang Mrs. He ay dapat na isuko. Pero kung ang parasite ay pilit pinapa-abort ang isang iyon, paano kung hindi siya makipaghiwalay? Huwag mag-alala. Ano? Si Heming ay may oligospermia. Song Chingwan, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng paraan. Itong villa na tinutuluyan mo ay iiwan sa'yo. Ito pa dating villa ni Juan. Parasite. Ikaw, Ano? Sa pagkakataong ito, magpatingin ka sa urologist. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ipopost ko sa Moments. Sabihin sa lahat ng mga binata na single ka. Anong problema sa isang iyon? Ang mabubuting bagay ay nangangailangan ng panahon. Malapit na akong maging Mrs. He. Si Mrs. He ay umaasa sa anak para sa katayuan. Pero tingnan natin kung itong pamilya He ay pugad na ginto. Mom, Mabuting manugang. Dumating ka na sa wakas. Ang ilang tao ay hindi kailanman tinawag si Juan na mabuting manugang. ito ang pamilya He. Hindi ka welcome dito. Kaya ito ang pamilya He? Tingnan ang invoice na isip ko, bahay ko ito. Bumili lang ng ilang pirasong kasangkapan? Ano? Desperadong magbenta para sa pera? Chingwan, hindi na kailangan ng abala. Kung aamin ka na lang ng pagkatalo, Ilang, Mr. He. Mahina sa math paano ka nagnegosyo. Lahat sila. anong kalokohan? Nung bumagsak ang pamilya He, lahat ng kasangkapan sa lumang bahay ng He ay ipinagbili para bayaran ng utang. Ngayon, binili ko silang lahat. Bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon. Shing, Natanggap. Anong ginagawa mo? ilipat mo. Ikaw, Anong gagawin, Juan? Ang ilang Mrs. He ay maninirahan sa isang walang laman na bahay. ikaw. Boss, ang kristal na chandelier sa sala. Baka masira kung tatanggalin. Chingwan. Sayang naman kung masira ang chandelier. Tama. Ito ang paborito mong chandelier, biyenan. Sabi maraming kaibigan ang naiinggit dito. Oh.
Chingwan, kung gayon itong chandelier. Basagin mo. Ikaw. Ang isang ilaw ay maliit ang halaga, pero ayokong sayangin sa'yo. Ikaw. Xingwan, paanong ginawa mo yan? Patawarin kapag kaya. Lalo na't si nanay ay nakatatanda sa iyo. Hindi ko plano pumunta. Ngunit ang ilang Mrs. He gustong umasa sa kanyang anak para sa katayuan. Ang isisilang na bata ay magmamana ng aking ari-arian. Ikaw, Biyenan, dating biyenan. Ikaw. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang iyong mabuting manugang. Nag-post siya sa Moments para magyabang. Darating pa ang swerte mo? Song Chingwan, ikaw. nanay. Wen, sa wakas nakapagtayo tayo ng matuwid. Wala yan. Ang proyektong ibinigay ko kay Himing, ang susi. Oh, ang lupaing iyon sa timog, ano ang gagawin mo? Balak ko magtayo ng malaking amusement park. Para sa aking mabuting kaibigan, Su Xingguan. Talaga? Wen, napakabuti mong anak. Kalokohan. Kailangan lang ng isang taga-disenyo upang idisenyo ito ng maayos. Sing, ang taga-disenyo na iyong inarkila ay hindi tumakas, di ba? Imposible. Pasensya na, nahuli ako. Siya iyon. Siya iyon? Kutsu? Wan. Naalala ko nung kolehiyo. Nanligaw siya sa'yo sa loob ng 4 na taon. Pero bulag ka. Nagustuhan mo ang isang palamunin. Isa pang salita at wala na tayo. Senior, umupo ka. Senior, ang taga-disenyo na kinuha namin ay hindi ikaw, di ba? Ito ang bagay. Ang taga-disenyo ay may diarrhea. Kaya ibinigay niya ang proyekto sa akin. Talaga? Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko nakita mong single si Juan, kaya sinadya mo siyang payain para manakaw ang proyekto. Ikaw ang sikat na domestic designer sa mga nakaraang taon. Juan, paano kung magsakripisyo ako at ibigay ang proyektong ito sa senior? Perpektong timing para sa'yo? Su Xingwan. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ganyan talaga si Sing? Ito ang bag mula sa Singyuan Breakfast. Noong nasa kolehiyo tayo, gustong-gusto mong kumain ng kanila. Senior, gusto mo bang pumunta sa bahay ko? Matapos ang ilang taong magkalayo, niyaya mo siya sa bahay sa sandaling magkita kayo para pilitin ang bagay? Ginagamit ko lang ang pagsasaayos ng villa para subukan ang kakayahan niya. Sinusubukan mo pa ba ang kakayahan? Naglakbay siya sa ilang lungsod para dalhin ang almusal na buo sa iyong mga kamay. Sa ganyang kakayahan at sinseridad, Ako ang CEO ng CE. Sino ang mas mayaman sa akin? Ayaw ko lang muling makaharap ang basura tulad ni Himing. Song Xingwan. Ikaw ba? Pinilit mo ang mga partner company ko na magbayad ng penalty sa halip na makipagtulungan? Anong maruming laro ang ginawa mo? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka sa malaking pagsisikap ko? Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi ba't hiwalay ka lang sa akin at may sama ng loob na sinusubukang makuha ang atensyon ko? Huming, kung wala ka talagang utak, bumili ka ng utak ng baboy na 20 yuan sa palengke. Ikaw! Song Xingwan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginawa mo. Kung hindi dahil sa iyo,
Paano makikipagtulungan ng mga kumpanyang iyon sa aking He Group? Posible bang napakababa mo? Noong una nalugi ang He Group dahil sa pagtitipid na nagdulot ng malubhang aksidente sa konstruksyon. Ngayon, ang mga kumpanyang iyon ay handa pa ring makipagtulungan sa iyo dahil ako, si Song King-wan, ang namamahala, nagsisiguro para sa iyo at nakikiusap para sa iyo. Ngayong hiwalay na tayo. Bumalik ka lang sa antas na nararapat sa iyo. Wala kang kwenta. Sige, Song Chingwan. Kaya pala ginamit mo ang lahat ng maruming paraan para hiwalayan ako. May nahahanap ka ng gwapong lalaki. Si Haeming, tama ba? Dapat kang mag-ingat sa iyong pananalita. Song Chingwan, pinaghihinalaan ko ngayon na si Lin Yangke ay dinala mo rin para isakdal ako. Baliw ka ba? Sa tingin ko'y hindi mo na kailangan pumunta sa palengke para bumili ng utak ng baboy. Baboy ka talaga. Huming, hinahangaan ko ang iyong tiwala. Sana sa tiwalang ito, mabuhay muli ang He Group. Ano ang ipinagmamalaki mo? Meron din akong trump card. Ang CE Group ay malapit ng makipagtulungan sa akin. Mababaligtad ko ang sitwasyon. Sige, sana'y magtagumpay ka. 1. Kailan mo babalak itigil ang kooperasyon ng CE at He Group sa Southern District? Kooperasyon sa South City? Huwag magmadali. Si Haming ay gustong bumalik, kaya hayaan siyang ilagay lahat ng kanyang ari-arian sa proyekto. Kahanga-hangawan! Ms. Song, ito ang buwan ng transaksyon ng He Group. Bumaba ng 80%. 2 beses sa aking tantiya. Ang hamak na iyon ay nag-udyok muli. May nagsabing, hindi pa dumarating ang aking swerte. Maniniwala ako sa sinabi mo. When, ang hindi pagtatapos ng kontrata ay isang magandang desisyon. Ngayon iniisip pa rin niya na kayang iligtas ang He Group. Hoy, Wan, tingnan mo. Ginagamit ni Lin Yangke ang pagbubuntis upang gumastos ng labis, humihingi ng pinakamahusay. At ang nanay ni Himing, natatakot na sayangin ni Lin ang pera, naglalaro sa paggastos. Si Heming ay kumakain ng mahina, samantalang ang kanyang pamilya ay nag-aaway. Dahil hindi niya kayang bayaran ng pagkain, ako na ang bahala sa kanya. When, walang lagnat. Tigilan mo na! Si Lin Yangke ay naghahangad ng kayamanan, kaya bibigyan ko siya ng pangarap at pagkatapos ay durugin ito. Assistant Kin, tulungan mo ako bilang CEO na imbitahan ng mga kasosyo ngayong taon para kumain. Opo, Ms. Song. Wean, gusto kong makita ang mukha ni Himing. Kapag nalaman niya ang katotohanan, kailan mo balak sabihin sa kanya? Huwag magmadali. Hayaan natin siyang mapahiya palalo. Ito ba ang ugali ni Mr. He? Hinihiling ko sa iyo na magbuhos ng inumin. Tumanggi ka. Kaya walang kooperasyon. Ito ba ang ugali mo, Ji He, kapag humihingi? Humihingi ako ng inumin. Tumanggi ka. Kaya walang usapan. Ji Sang, hindi naman pag-aatubili. Kundi, pareho tayong CE partners. Huwag mo akong tratuhin bilang waiter. Humming. Tinatanong mo ako. Walang pakiramdam sa negosyo. Sa tingin ko, umasa ka kay Chingwan. Anong ibig mong sabihin? Ji Jang, si Heming ay immature. Magbubuhos ako ng alak. Huwag mo siyang gambalain. Siya ay immature at ikaw ay mas mahusay?
ang kanyang bagong asawa ay malayong mas mababa. Mrs. Song, nandito ka? Maayos ba ang takbo? Huwag kang mag-alala. Ako ay epektibo. Nahanap ko sila. Mabuti. Sabihin sa lahat ng boss na gamitin ang lahat ng kakayahan para siya ipagtawanan. Nakuha ko. Nandito ka para tumawa. Libreng clown show. Bakit hindi manood? Song Ting-wan, ikaw isang babaeng iniwan. Paano kwalipikado para sa CE banquet? Nakikipagkapit sa matandang lalaki? Kai Ji Jiang marahil? Heming, ingatan mo ang iyong bibig. Nasaktan? Ang ilang tao, nagpapalamon. Isipin mong ganun din ang iba? Ikaw? Ming, pumunta kayo at pag-usapan ang negosyo. Iwan mo sa akin ito. Song Chengwan, huwag mong isiping hindi ko alam kung bakit ka narito. Kilala mo ba siya? May gusto ka sa kanya. Alam ko. Kung wala siya, wala ka. Gusto mo bang yumaman ulit? Lin Yanke, hindi mo siya katapat. Tigilan mo na ang pag-arte. Oy, Chengwan, pasensya na. Pero naawa ako sa kanya. Nahinamak mo. Hindi ko intensyong magdulot ng gulo. Bitawan mo ako? Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong pilitin na magpalaglag. Bitawan mo ako? Masakit. Ang anak ko. Ang anak ko. Okay, ayos ka lang ba? Kailangan mo bang magpunta sa ospital? Ayos lang. Si Chingwan ay bahagya lang ang ginamit na puwersa. Bahagya lang, ang tsa ko ay hindi peke tulad mo. Eksakto. Ang bulag lang ang makakaligtaan. Ito ay pag-akusa. Huwag mo silang pansinin. Song King-wan, kahit may natitira ka pang damdamin para sa akin at may problema ka kay Kay, inosente ang bata. Sigurado ka bang itinulak ko siya? Eksakto. Ang ating Wan ay mabait. Alam niya na mababa ang bilang ng iyong similya. Paano niya sasaktan ang iyong anak muli? Si Mr. He, ang pinuno ng He Group, ay talagang mababa ang sperm count. Totoo ba yan? Ang mga chismis dushmilat sa mayayan. Ilan ba ang peke? Naghiwalay ba sila dahil dito? Humming. Kung may utak ka man lang, dapat alam mo na, wishful thinking mo lang, na may nararamdaman pa ako sa iyo, na dahil doon ay nakaramdam ng insecurity si Lin Yanke, at nagresulta sa desperadong hakbang na ito. Tama na, Song Xingwan. Alam ko ang dila mo ay magaling magbaluktot ng katotohanan. Security! Ang taong ito ay hindi kwalipikado na dumalo sa piging ng CE Group. Palayasin siya ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Bakit matatakot sa kanya? Anak lang siya na pinalayas ng pamilya Song? Ako ay isang kasosyo sa Gold Project ng CE Group. Palayasin siya. Hindi mo ba alam na ako ang nag-organisa ng piging na ito? Hindi mo man lang alam na ang piging ay host ng presidente ng CE Group. Nandadaya ka rito. Ano? Nakilala mo na ba ang presidente ng CE Group? Alam ng lahat na ang presidente ng CE Group ay talentado. Paano naging ikaw, isang layaw na mayamang asawa? Kung hihingi ka ng tawad ngayon, maaari kong makuha ang presidente ng CE Group na pakawalan ka bilang pabor sa akin. Si Haming ay napakatanga, nakakatawa. Eksakto. Matapos magka-share ng kama ng maraming taon, ihanda ni Som ang pudawla sa pagkakalanlan ni Miss Song. Sa tingin ko si Mrs. Song ay hindi lang nagustuhan ng freeloader na ito, kaya hindi niya sinabi sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ano, Mrs. Song? Haming, hindi mo ba naiintindihan? Ang dati mong asawang palagi mong hinahamak
At ang presidente ng CE na desperado mong kumapit ay iisang tao. Ngayon, nilatag ni Mrs. Song ang bitag na ito para sa iyo. Tama yan. Ang mga iskandalo mo ay kumalat na sa buong high society circle. Ming, bakit maraming tao ang nagtatanong sa akin kung mababa ang sperm count mo at tinatawag kang freeloader na nagpapakalakas? Nasaan ka? Ikaw, talaga, Huwag ka munang bumagsak. May mas malala pang darating. Ang proyekto sa Timog na Lungsod, binabawi ko ito. Ikaw ay walang pagkakataong makabawi. Ipinapahayag ang magandang balita sa lahat. Ang pamilya He ay nabangkarote na naman. Bakit ikaw? Wala akong sasabihin sa'yo. Chingwan, alam kong mali ako. Talaga, Ano? Kaya lahat ng sinabi mo dati ay peke? Chingwan. Pagka-uwi ko, nagmuni-muni ako ng seryoso. Upang ipakita ang aking katapatan, pinagawa ko na si Linyangke na palaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Hindi lang yon, umupa rin ako ng abogado. Maya-maya isa sa ayos ko na umalis siya ng wala. Maano'y kitang ibalik sa lalong madaling panahon. Huming, kahit ang mabangis na tigre ay hindi kumakain ng kanyang anak. Ikaw ay isang halimaw. Saktan mo pa ako ng ilang beses. Basta't huminahon ka at bumalik sa akin, saktan mo ako hanggat gusto mo. Hindi mo pa rin ba iniisip na nagagalit ako dahil kay Linyangke? Pasensya na, may bago na akong kasintahan. Mahal, kumusta ka? Hello, dating asawa ni Chingwan. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Hindi mo pa ako pinatawad, kaya ginagamit mo siya para inggitin ako. Di ba? Noong araw, hinabol ako ni Senior Gucci ng 4 na taon, ngunit hindi ko siya pinansin at tanging sa iyo lamang ako nakatuon. Ngunit ngayon, nagpa siya akong subukan ang dating pag-ibig. Kung mangahas kang guluhin ako muli, hindi lang pagkalugi ang aabutin mo. Ano ang pinagtatawanan mo? Iniisip ko. Sabi mo, babalik ka sa dating pag-ibig. Totoo ba yon? Siyempre hindi. Sinusuri pa rin kita. 40 puntos lang ang marka mo sa akin sa ngayon. Kailangan kong magsumikap. Pero naniniwala ako, pagkatapos kumain sa Yunding Restaurant, bibigyan mo ako ng mas maraming puntos. Yunding Restaurant? Mahirap ibok. Narinig ko na ang may-ari ay may kakaibang ugali. Kahit pera ay hindi ka makakasingit. Paano mo ito nabok? Simple lang. Basta't isa ka sa mga founder at chef, pwede kang gumamit ng backdoor. Kahanga-hanga iyan. Sige, ngayon sa akin, may 60 puntos ka. Pumasa ka? Miss Song, talaga bang nag-cheat ka? Miss Song, niloko mo ba talaga? At iniwan ng asawa mo? Sa loob ng maraming taon, bakit hindi mo sinabi kay Himing ang tunay mong pagkatao? Sinubukan mo bang i-short ang He Group? Miss Song, ikaw at si Mr. Gucci, sa sibaan bang litratong ito? Si Huming ay talagang naglakas loob na gawin ito. Tuturuan ko siya ng leksyon. Assistant Kin, tulungan mo akong alisin ang mga hot search na binili ni Himing.
Pagkatapos, Miss Song, hindi mo ba sila inalis na? ano? Ikaw ang gumawa? Nagkataon na may kilala akong mga kaibigan na nagtrabaho sa mga kumpanya ng media. Mabuti. Malawak ang koneksyon. Si Enming na walang kwenta. Umaasa sa babae. Nakikipagrelasyon sa sekretarya. Pinapalaglag ang kabit. Ikaw ba ang gumawa nito? May kilala akong mga kaibigan na medyo matulungin. Ano ang problema? Ano ang ginagawa mo? Bakit ang aking mga hot search ay lahat nakablock? Hindi mo ba gusto ang pera? Maniwala ka o hindi, isasakdal kita. President He, dapat mo munang ayusin ang sarili mong mga hot search. Si Song King-wan, itong hamak. Malapit na akong mabaon sa utang. Paano ka makakain? Ming, hindi mo ako pinakain ng 3 araw. Gutom na ako. One. May magandang balita ako para sa'yo. Anong magandang balita ang ikinagagalak mo? Nabaliktad ang plano ni Himing. Ang kanyang maruruming gawain ay nalantad ng mga netizens. Galit na galit siya, kaya't pinugbog niya si Lin Yangke. Naalala ko si Lin Yangke? Kakapalaglag lang, di ba? Oo, tama. Mahina pa siya at nakahiga sa ospital. When? Alam na alam mo kung ano siya. At nagdala ka ng bitamina para bisitahin siya? Hindi mo maintindihan. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Panoorin mo ang performance ko mamaya. Ano? Para pagtawanan ako? Ay, huwag mong sabihin yan. Ito ay pugad ng ibon na dinala ng pribadong jet. Kakapalaglag mo lang, alagaan mo ang katawan mo. Ito ay gamot para sa mga pasa. Panggamit sa labas, huwag mong kainin ng pagkakamali. Ganyan ka ba? Babae tayong lahat. Bukod pa rito, lahat tayo ay niloko ni Himing, yang basurang iyon. Hindi dapat tayo naging magkaaway. Hindi inaasahan. Sa huli, ang nagpakabuti sa akin ay ikaw. Sinabi ko sa iyo noon pa, si Himing ay hindi mabuting tao, ngunit hindi ka naniwala. Chingwan, hindi ako karapat-dapat. Palagi kitang kinakalaban mula noon. Sutil. Malit na cutie, sa totoo lang, ginawa sa'yo ni Himing ito, bakit hindi ka maghigante? May paraan talaga ako para mapagawa ko siya. Mamatay na walang libingan. Masyado yatang malupit, di ba? Walang lason, walang babae. Lee, magkaibigan na tayo sa maraming taon. Pahiram ako ng pamilyon. Kayo lahat, maghintay hanggang makabalik ako. Tatapusin ko kayo. Naglakas loob ka bang bumalik? Pasensya na, Ming. Nagkamali ako. Ano ang maling nagawa mo? Hindi ko dapat naisip na nanalo ako pag-alis ni Song Chingwan at gumastos ng walang pakundangan. Tama. Kung hindi ka gumastos ng walang kontrol, mababang karote ba ako? Ming, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang iwan. Pakisuyo, wag mo akong itaboy. Basta alam mong mali ka, maghanap ka ng trabaho bukas. Sa iyong itsura,
Walang problema na manligaw ng mayayamang lalaki. Gaga, kapag nandaya ka ng pera sa mga matatandang lalaki at dinala mo rito, magkakaroon ako ng puhunan para bumalik. Sa oras na yon, Maaari ka pa ring maging mayamang ginang. Ming, para sa iyo. Handang gawin ang lahat. Gayunpaman, meron akong proyektong mataas ang kita. Mukhang maaasahan. Pero wala akong ganong kalaking pera. May paraan ako. Magandang balita. Ano yon? Patay si Himing? Naniniwala na si Himing na ang proyektong nabanggit ko ay kumikita. Nasa restaurant siya ngayon, nangungutang ng usura. Nangungutang ng usura? Usura. Kapag natapos siyang mangutang ng usura, hahayaan ko ang tinatawag na kasosyo sa proyekto. Tumakas kasama ang pera. Huwag kang mag-alala, Chingwan. Isusuko ko na ang sarili ko at ibibigay ko ang maruming pera. Ganyan ang dapat? Bangkarote na siya. Anong mga ari-arian? Gamitin ang mansyon ng pamilya He. Bilang paninda sa usura, ang villa na iyon ay ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Siya... Boss He, hindi ka ba marunong magbasa? O hindi mo alam pirmahan ang pangalan mo? Hindi. Ito'y dahil lang, hindi ako umutang ng usura. Hindi ka umutang? Huming, hindi mo pwedeng isanla ang mansyon ng pamilya He. Song Xingwan, bakit nandito ka na naman? Ang lumang bahay ay iningatan ni Mr. He sa lahat ng paraan. Noong lubos na nagbangkarote ang pamilya He, hindi niya kayang ipagbili. Kung sa kabilang buhay ay malaman niya, Tama na, anong silbi? Kung hindi dahil sa iyo, isasanla ko ba ang lumang bahay? Kahit maghiganti ang matanda, ikaw ang hahanapin niya. Song Xingwan, sa totoo lang, kung hindi ka dumating, hindi ako pumirma. Ngayong nandito ka, hindi ako natatakot. hindi mo maililigtas ang nakatakdang mamatay. Kung ganyan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Uy! Akala mo ba mabait kami? O na ako ay mapagkawanggawa? Patuloy ninyo siyang bugbugin hanggang sa mabayaran niya ang pera. Tulong, tigil. Hindi ako makapaniwala na may ganon kalaking negosyo ka at dahil lang sa isang babae, nagbangkarote ka. Boss, patawarin mo ako. Ano ba ito? Ang masasamang tao ay may masamang wakas. Song Chingwan. Ito ang iyong plano, di ba? Chingwan, sapat na ang iyong pagbubuntong hininga. Noon ay bulag ako. Hindi ko nakita ang tunay mong pagmamahal. Pero mahal kita. Mula noong ako'y 7 taon hanggang 27, minahal kita ng 20 taon. Sa panahong ito, may pagkakataon kang sabihin na mahal mo ako. Pero bakit ngayon pa? Hindi ba nakakatawa? Pinaghihinalaan kang pandaraya at paninirang puri at fagiwas sa buwis. Oy, dalhin siya sa pulis. Chingwan, nagkamali ako eh. Mahal kita. Chingwan, ayokong makulong. Tara na, mga kasama. Dapat akong magpatingin sa doktor ng mata. Minahal ang isang bagay na tulad nito sa loob ng 20 taon. Kung gayon, iminumungkahi ko na magpagamot ka ng konserbatibo.
Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, bigyan ng pagkakataon ang taong nagmamahal sa iyo